tayo ngayong first Sunday ng September, siyam na buwan ng 2024. Ito po, at talagang dahil Berna ay mabilis na yung ating mga araw at matatapos na natin 2024. Kumusta na po ba ang mga buhay-buhay natin ngayong nakalipas na ang 9 months ng 2024? May nag-improve na ba? No? May nakikita na ba tayong difference? No? At ready na ba tayong iwanan? No? Ang 2024 at harapin ang 2025. Okay? So, ang panalangin ko po mga kapatid, as we continue to study His words, ay inihahanda nito unti-unti ang ating pong mga buhay, ang ating pong mga sarili. No? Sa bawat araw, no, sa bawat linggo, sa bawat buwan at taon na lumilipas. Ano po? Nawa ang bawat araw na iiwanan natin ay masasabi natin, no, that we did our best, no, sa mga oras na yun na lumipas po sa atin. Kumbaga wala tayong panghihinayangan. Okay? Yun po ang goal natin every time natin po pinag-aaralan ng kanyang salita, sapagkat yan po ang purpose, no, po, kung bakit i-reveal sa atin ng Panginoon ang kanyang salita. No, para malaman natin kung anong dapat natin gawin, no, sa buhay na ito habang nabubuhay tayo sa lupa. Okay po? So, atin na pong buksan ng ating mga Bibles sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay? 1 Peter chapter 4, verse 10. Okay, let's read. Ready? Begin. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in His various forms. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo din manalangin. Panginoon, salamat po ulit dahil wala kang sawa na binibigyan kami ng pagkakataon na pag-aralan ng iyong salita. Panginoon, aming kalaban ay ayaw niya na maunawaan namin at lalo higit sundin ang iyong salita. Kaya gagawa siya ng iba-ibang mga disturbances, mga hindrances, Panginoon, para hindi natin maintindihan ito at hindi namin magawa sa aming buhay. Kaya Panginoon, ikaw ang mag-ayos ng puso at ng isipan natin, Panginoon. Lahat ng pwedeng umabala sa aming mga worries na meron kami sa umagang ito, dalay ko po ay inyong pong tanggalin. At dalay ko po, Panginoon, balutan mo kami ng daladugo ng Panginoon sa Kristo. Upang walang anumang plano o kalaban namin na magtagumpay. Panginoon, tulungan mo kami turuan ng inyong pong salita at bigyan kami ng lakas, Panginoon, para hindi aming sundin. Sa pagdadang ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayo po. Gaya ng sabi ko po kanina, ay malapit na ang Pasko, no? 116 days na lang to Christmas or para celebrate po natin ang Pasko. At 122 days na lang at 2025 na. Alam niyo po, siguro mapapansin niyo ito mamaya pag-uwi ninyo o kaya ay habang lumilipas ang mga araw, mapapansin ninyo that people are already preparing for Christmas. Di po ba? Yung iba na sobrang dami ng mga inaanak, di ba? Ay nagtitingin-tingin ng mga sale. Nagsusulat-sulat na, no, nag-iipon-ipon na, no, kinikwenta na yung mga gagastusin pagka dumating na yung bonus. Di po ba? Yung iba ay nagpaplano na saan kaya tayo mag-spend ng Christmas. Di ba? Saan tayo pupunta? Out of town ba tayo? Out of the country? No? Or kung saan man. Okay? Yung iba, ano kaya ang bago na makukuha ko, matatanggap ko pagdating ng Pasko? Ano kaya ang handa namin? No, ano kaya ang Noche Buena namin? Diba? Ganun ang mga iniisip ng iba. Yung iba naman ay stress pagka darating ng Pasko kasi traffic na naman. No? Ang dami na naman tao sa mall, no? Sa Divisoria. At ito pa ang malala pagka Pasko. Matindi na naman ang krimen. Diba? Marami namang mga magnanakaw. Marami na namang scam na mangyayari.
At marami na namang mai-scam. Di ba? Sana po wala dito na kakagat na tumama ka. No? Christmas sana wala pong at sana sabihan din natin yung ating mga kaibigan, mahilig maniwala sa mga ganong scheme. Ano po? So, ang gusto ko makita natin, we are busy, or the world is busy preparing for Christmas. No? And even Christians are also affected by that. We are busy preparing for Christmas, for celebrating the first coming. Di ba? The first coming of the Lord Jesus Christ. Pero ngayong umaga mga kapatid, meron ba kayong paghandang ginagawa for the second coming? Nagana ba kayo? Alam niyo ba na kailangan paghandaan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon? Ayon po sa mga eksperto na nag-aaral ng Biblia, for every one verse na nakasulat na prophecy about His first coming, merong 8 verses na nakasulat sa Biblia na prophecy about God's second coming, or Christ's second coming. So, ang ibig sabihin po na ito, if Jesus came 100% the first time, He will come 800% the second time. Ano pong ibig ko sabihin? Sigurado na darating muli ang Panginoon sa Kristo. The question now is, are you preparing for it? No? Napag-isipan niyo na ba yun? No? Pag-gising niyo sa umaga, naisip niyo ba na ano kayong gagawin ko to prepare for the second coming of the Lord? Kasi for sure, naiisip ninyo, no? Ano kayang ihahanda ko sa Pasko? Naiisip niyo yan. Pag-gising, o kaya sa kwentuhan ninyo, di ba? Kaya tapos na yun eh. Pero, of course, kailangan nating alalahanin, no? Yung first coming ng Panginoon sa Kristo. The reason why tayo po ay naghihintay sa second coming is because of the first time. At meron tayong mga Christians na karapatan na hintayin ng Panginoon is because of the first coming of the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga mga kapatid, ngayon pong isang buwan na ito, iyan po ang ating pag-uusapan. Ano ang dapat mong gawin para maging handa ka sa second coming? Diba? This year, ang tema po ng Mindoro Ministry is knowing the time. No? Alamin natin kung ano ang panahon. Ano ba ang sinasabi ng mga pangyayari, lalo na yung mga kakaibang nangyayari sa buong mundo. Sa mga matagal na dito sa mundo ito, no, katulad ko, ay ibang-iba ang ating pong kapaligiran, no, like 25 years ago. Diba? Iba ang itsura, at iba ang mga calamities, ang mga sakit. Diba? Diba? May mga virus na naman ngayon. No? Na mga hindi natin yan nababalitaan. No, hindi natin problema yan 25 years ago. Diba? At matitindi na ngayon ang mga gamot. At talagang grabe yung fear na idinudulot ng mga kalamidad na ito, ng mga sakit na ito na nababalitaan ito natin. Ngayong umaga mga kapatid, ito pong 1 Peter, no, ay tumatalakay sa mga bagay na dapat mong gawin in preparation for the second coming of God. Okay? Anong dapat mong gawin? Okay. So, gusto ko pong pamagitan itong ating pag-uusapan using our God-given gifts. No? We need to use our God-given gifts. Sa ating pong sa ating pong paghintay at paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon, meron pong ipinagkaloob sa atin na mga kakayahan. At yan pong mga kakayahan na yan ay binigay sa atin hindi para itago. Okay? Itago sa baon. Yan po ay binigay para gamitin po natin. Okay? At dito nga po sa 1 Peter, yan po ay isa sa mga isinulat ni Pedro. Yan ang isa sa dahilan bakit isinulat. Habang hinihintay niyo ang Panginoon, you've got to use the gifts that He has given. Okay? So, alam niyo ba yung mga gifts o yung mga kakayahan na binigay sa inyo ng Panginoon? No? Almost every year,
Sinecheck natin yan yung mga gifts. Pero, sa ating pagpapatuloy, mas mauunawaan pa po natin ano ba yung mga kakayahan na ito na pinagdaloob sa atin, paano natin gagamitin ang mga ito. So, ang sabi po ni Pedro, sabi niya, definitely, siyang nagsulat nito, walang anumang debate. No? Kung sino ang nagsulat ng 1st at 2nd Peter. Sapagkat sa simula pa lang, inintroduce na niya yung pangalan niya. Alam niyo po, noon, ang pagsusulat, unang-una ang nilalagay yung pangalan ng sumulat. Di ba ngayon, sa atin, dun sa mga nakaranas na magsulat, bakit kahit naman sa computer pala, kahit computerized, sa huli lagi yung pangalan ng sumulat. Di ba? Pero dito, una, para pagkita mo pa lang, pagbukas mo pa lang ng letter, alam mo na kung kanino galing. Kaya lang, sa panahon siguro natin, pag alam mo kung sa away mo galing yung sulat, hindi mo nababasahin. Tatapon mo na. Kaya siguro binaligtad nila ngayon. No? Kailangan mabasa mo na. But anyway, ang sabi dito, si Pedro, he is the apostle of the Lord Jesus Christ. To God's elect strangers in the world, scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who had been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Okay, ganito po. Gusto ko makita natin dito yung salitang strangers in the world. Okay? Ito pong letter na ito ay sinulat na ni Apostol Pedro sa mga followers ng Panginoong Kristo na nagkalat. No? Dito po sa lugar na to. Kita niyo yung red, no? Bithynia, Galatia, Cappadocia, Pontus. Sa panahon natin, yan po ang Turkey. Okay? Yan po yung Turkey. At dyan siya sumulat sa mga Kristiyano dyan. No? Sa mga followers ng Panginoon. Okay? At bakit sinulatan? Sapagkat nakakaranas po sila ng persecution. Because of their obedience to the Lord Jesus Christ, inuusig sila ng mga religious leaders. Kinukulong sila, or kung hindi man sila ikulong, papatayin sila. Okay? Dahil bawal nun na sumunod kay Jesus. Pero in spite of that, patuloy silang sumusunod. Pero, dahil sa tindi nga ng pagsubok, there are times na talagang nadi-discourage sila. There are times na nagtatanong sila, bakit ako nakakaranas na ganito sa kabila ng pagsunod ko sa Panginoon? Bakit parang mas lalo yatang humirap ang buhay ko? Di ba? At dito natin po makikita yung dahilan. Ang sabi diyan, strangers in the world. No? Ano pong ibig sabihin? Hindi ka taga rito. Okay? Sa ibang translation, kung babasahin nyo sa American Standard Version, itong talatang ito, ang nakalagay ay aliens in the world. Alien? Iba pa kasi namin alien sa panahon natin yun. Pero anong ibig sabihin? Ang point dito ni Pedro, kaya kayo inuusig sapagkat hindi kayo taga rito. Kaya kayo nahihirapan sapagkat hindi kayo taga rito sa mundo. Eh, taga saan tayo? Okay, sabi dito ni Apostol Pablo, but our citizenship is where? In heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Okay, so dito po, ang sabi sa Philippians, sabi ni Apostol Pablo naman, no? Sabi mo na ni Apostol Pedro, hindi kayo taga rito sa lupa. Taga saan kayo? Sabi ni Apostol Pablo, we are citizens in heaven. Okay? Bakit? Sapagkat nung tinanggap po natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Hindi na tayo pupunta sa impyerno, kundi pupunta tayo sa langit because of the Lord Jesus Christ. Kaya nag-iba yung citizenship natin. No? Nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Tandaan niyo po ito, hindi mag-iiba ang citizenship nyo kung magbabago kayo ng religion, no? Or kung gagawa kayo ng mga kawang gawa. No.
No? Magbabago lang ang ating citizenship, mga kapatid, pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Because only Jesus can save our souls. Okay? So dito, nasabi ni Apostol Pablo, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. No? Kasi pangako ng Panginoon sa Kristo, babalik siya ulit. No? Ang sabi niya sa John chapter 14, pupunta ako sa langit, ipaghahanda ko kayo ng bahay doon, at pagtapos na, babalik ako dito, kukunin ko kayo, para kung nasan ako, naandun din kayo. Okay? Kaya alam niyo, pag nababasa ko yung word na yun, iniisip ko parati, ano kaya yung sura ng bahay ko? No? Ano kaya, nasa ang part na kaya ang ginagawa ng Panginoon? May bubong na kaya yung bahay ko doon? No? May ilang floors kaya? Diba? But, kung ano man ang itsura doon, one thing is sure, sobrang ganda doon sapagkat ang Panginoon ang gumawa. Okay? At kung tinanggap ko si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ngayong umagang ito, promise niya, mayroon kang bahay sa langit. Yun nga lagi mo sinasabi, kung dito, bubuhay natin, tayo ay nangungubahan, no? Or kung mayroon na tayo sariling bahay, no? Nakakalbo na tayo dahil ang daming ayusin, ang daming repair, ang daming tumutulo, no? Pagdating po natin sa langit, pag binigay na sa atin ng Panginoon yung ating mga bahay, that will be perfect. Isang bahay na talagang nagpapasalamat ka sapagkat tinanggap mo si Jesus. So, sabi po dito ng Panginoon, pag dinala niya na tayo, He will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So, ang gusto ipakita dito ni Pedro, time will come. No? Kumbaga, magpakatatag kayo because time will come. The Lord Jesus Christ will come at babaguhin ang inyong mga katawan para kayo ay dalhin sa kalangitan. Yun ang encouragement niya dito sa mga believers na pinipersecute noon. No? Na nadi-discourage na sila. Parang, dapat pa ba ako sumunod kay Jesus? Ang sabi ni Pedro, keep on following Him. Because saglit na lang, babalik na ang Panginoon. At pag bumalik na ang Panginoon, babaguhin niya ang iyong katawan. No? At sabi niya, dadalhin ka niya sa langit. Kasi hindi ka taga rito. Taga-langit tayo. Diba? Yun ang ating pong tirahan talaga. Yun ang ating permanent residence. Okay po? So, in the light of that, ang sabi pa dyan sa verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you. So, bukod sa bahay, meron ka pang inheritance. Mayroon ka pang mana. Galing yan, saan yung mana niyan? Galing yan sa Panginoon. Tapos, ang sabi sa verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Yung word po na in the last time, yan po yung pagbabalik ng Panginoon. Okay? I-reveal ng Panginoon yung inheritance na ibibigay sa atin. Kaya alam nyo, sabi nga ni Apostol Pablo, may reward yung mga taong excited sa pagbabalik ng Panginoon. May reward. Excited ba kayo? Diba? Sometimes ako, to be honest, hindi pa ako ganun ka-excited. No? But every time na na-imagine ko yung ganda nung langit, although hindi mo talaga siya ma-picture sa utak mo. Pero based on this, talagang it will make you excited for the coming of the Lord. Sana dumating ka na. Lalo na pagka nakakaranas ka ng ang daming mga problema sa mundo. Gusto mo na siyang bumalik. Di mo ba? Pero yun nga, dito, ipinakita talaga ni Pedro na time will come, matatapos din yung mga pagsubok niya. Time will come, masusunod din lahat ang inyong mga problema. Mangyayari sa huling pagbabalik ng Panginoon. Pero, ano ang dapat niyong gawin habang wala pa siya? Nakaupo lang ba tayo? Nakatunga nga? Nung pag-reading, kailangan na ba natin
mag-resign sa ating mga trabaho. O kaya huwag na tayong mag-aral. Total, malapit na dumating ang Panginoon. Hindi po yan ang tinuturo ni Pedro. Meron kang dapat gawin. Meron po tayong dapat gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At kung ating pong babalikan, itong 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, ngayong umaga mga kapatid, we need to use the gifts that we have received to serve others. Okay? So, meron po tayong tatlong katotohanan na makikita. Buhat po sa mga talatang yun. Okay? At buhat po doon sa talatang yun, at buhat po doon sa title natin na using God-given gift. Okay? Anong unang truth na makikita po natin? The definition of the gift. Ano ang kahulugan ng gift doon? Yun ba ay regalo na, yun, katulad doon, yung may wrapper? Okay? Yan ba ay bonus na iintay natin na nakasobre? Ano ba yung gift na sinasabi dito? Okay? Alam niyo po, ayon sa Christianity.org, ganito po ang ibig sabihin ng gift na sinasabi niya, spiritual gift. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Spiritual gifts are supernatural abilities or capacities given by the Holy Spirit to individual Christians within the Christian community. These gifts have their origin in God's grace and are meant to be used for the edification of the church and the fulfillment of God's purposes. Mga kapatid, bibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan. Ang Tagalog sa gift dito ay hindi yung regalo, no? Kundi kakayahan. Okay? At ang sabi niya, supernatural abilities. Hindi naman yun yung ability to fly, ano? Or ability na katulad ng mga magicians, no? Na biglang mawawala yung mga tao. Okay? Later on, makikita po natin ano yung mga abilities na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ko lang po matutunan natin ngayong umaga, bakit kailangan natin gamitin ito, no? At ano ang dapat attitude natin when we use this. Okay? So, nakita po natin dito ang definition ng spiritual gifts. Ito po ay binigay ng Holy Spirit, no? Sa bawat isa. Okay, ng mga mananampalataya, mga Christians, mga follower ng Panginoong Jesucristo within the Christian community. These gifts have their origin in God's grace. Kung titingnan po natin yung gift sa original word dito, ang English word dito ay God's grace. Pagka sinabing God's grace, ibig sabihin, ito po ay ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat pagbigyan. That is grace. Unmerited favor ang tawag. Ano po? So, it is the decision of God to give you this. Pero hindi dahil sa meron siyang nakita na maganda sa iyo. Kundi, meron siyang purpose kung bakit niya ibinigay sa iyo itong mga kakayahan. At yan po ang ating pag-aaralan. So, ito po. These gifts have their origin in God's grace and are meant to be used for the edification of the church and the fulfillment of God's purposes. So, pansinin niyo po, ito po ay binigay to edify the church, no, para palakasin, patatagin ang church or yung bawat isa, at para matupad ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So, ano ba ang difference ng talents at saka ng gift? Ang talents, abilities acquired at birth. Bawa, magaling kang kumanta, magaling kang, ano ba yung sakit na kapag magaling ka sa art, at marami pang iba. Okay? Na ito daw ay mga minana mo sa iyong parents. Itong abilities na to. Okay? Magaling ka pang marites. Diba? May mga galing yun. Expert. At meron iba na magaling sa gigil. Alam niyo ba yun? May ating sa gigil. Ang gifts ay abilities given at the second birth. Anong ibig sabihin ng the second birth? Nung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, nung na-born again ka, meron siyang ibinigay na
additional abilities. At yun nga yung definition kanina ng spiritual gifts. Okay? So, doon po natin makikita yung difference ng talents at saka ng gifts. At saka yung talents, sabi nung isang nabasa kong article, ginagamit mo yung panghanap buhay. Diba? So, kung singer ka, magamitin mo yun. Kaya magaling ka sa math, no? Magaling ka sa English, or magaling kang matalino ka, tao. Marami kang abilidad. Gagamitin mo yun sa para mabuhay ka. Para tulungan ng iba. Pero ang gifts, makikita natin kung saan natin kailangan itong gamitin. Okay? So, nakita natin yung definition. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Basahin nga po natin. Ready? Begin. All these are the words of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. Then dito sa Ephesians, basahin nga po natin ulit. Each one of us grace is given Portion. So, tingnan nyo itong dalawang verse na to. Sino ang nagbigay ng gift? Kanino galing ang gift? Holy Spirit, pero pagdating din sa Ephesians 4:7, Christ apportioned it. Okay? At ito pa, isa. Basahin nga po natin. Ready? Begin. And God has appointed this in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, and then gifts of healing, helps, administration, varieties of tasks. Ano yung sabihin ng God has appointed it? God has given it. Ano po ang point dito? The Trinity is involved in giving spiritual gifts. Eh bakit pag ginugel mo, galing yan sa Holy Spirit, ganito, marahil ang order nila. Pinano ng Diyos, ibinigay niya sa Panginoong Jesucristo yung mga spiritual gifts. And then binigay niya sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-distribute. Okay? Kumbaga ay meron silang anong tawag dito? Order of command. Okay? May designation sila kung ano ang kanilang mga parts. Hindi sila nagkakanya-kanya. Okay? Meron silang unity sa kanilang mga gagawin sa atin. Okay? So, involved ang Trinity sa pagbibigay sa atin ng spiritual gifts. Kumbaga, ang huling nagbigay niya, ang nag-distribute talaga dito ay ang Holy Spirit. Pero ito'y galing sa Ama, sa Anak. Okay? So, kung sakaling magsabi sa inyo na contradicting ang Bible, no? Kasi ito, Holy Spirit na nabigay. Sa kabila, si Jesus. At dito, God has appointed. Contradicting hindi dito. Kundi, yan po ang order. Ang ibig lang sabihin po niyan, talagang involved ang Trinity sa pagbibigay sa atin ng spiritual gifts. Okay? So, nakita natin yung definition ng gifts or spiritual gifts na dapat po natin gamitin. Okay? Ang pangalawa, gusto ko makita natin the design of these gifts or the purpose of this gift. No? Bakit siya binigay sa atin? No? Bakit kailangan bigyan tayo nito? Okay? Babalikan po natin ang 1 Peter chapter 4, verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Okay, tingnan. Nakita niyo yung highlighted, no? To serve others, not to serve yourself. Okay? Hindi mo dapat gamitin ito para yumaman ka, no? Hindi mo dapat gamitin ito para makilala ka. Okay? Maging popular ka. Kundi, gagamitin mo itong mga spiritual gifts na ito to serve others. Paano ba yun? Okay? Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Ang sabi niya, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up, okay, until we all reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ang una, no, na dahilan
no, or design kung bakit tayo binigyan ng gift ng kakayahan is to equip the believers. Okay? To equip the believers. Or sanayin, no? To build each other up. No? Kaya, mga kapatid, ganito, no? Huwag natin pong asahan na tayo lahat dito, pare-pareho tayo ng maturity. Pare-pareho tayo ng alam sa Bible. No? Pare-pareho tayo ng alam kung paano bibigyan ng solusyon ng mga problema. Iba-iba po tayo, mga kapatid. Merong advanced na, merong nasa kalagitnaan, at merong nagsisimula pa lang. Nakuha niyo po ako. So, doon sa mga matatagal na, no, sa mga mature, expected sa atin, no po, na pasensyoso na tayo, considerate tayo. Ano? Parang ganito yan, mga kapatid. Pagka kayo ay may mga anak, no, pagka kayo ay may mga anak, di ba kahit na, anong tawag dito? Tinuturuan mo siyang maglakad, pag siya ay natumba, nagagalit ka ba? Parang, ano ka ba naman? Hindi ka matuturo maglakad. Ano? Pagod na ako magturo. Di ba? Di ba, sasagiin mo yun. No? Hanggang sa matuto na siya. At bawat, halimbawa, makakahagpak na siya ng 3, 4, milestone na agad yun. Tuwang-tuwa ka. Di ko ba? Yun po ang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Bakit tayo binigyan ng kakayahan? Lahat po tayo dito, may iba-iba tayo level of maturity. At lalo tigit sa mga nauna na, marami na na-experience, no, sa Panginoon, dapat tayo ang number 1 na umaalala. No? Hindi tayo yung nangunguna na manira. Di ba? At ito pa, sana kung tayo po ay matagal na sa ating faith, sana hindi na tayo ang inaalagaan. Na-experience na ba yun? Ang tanda na niya, gusto pang humingi ng bebe. O kaya, matanda na, hindi pa makapag-desisyon ng sarili niya. May kakilala akong gano'n, no? Siya ay 53 years old na. Pero, sa mga simpleng desisyon lang, pupunta sa palengke, or tatanungin pa sa nanay niya. No? O kaya, yung pag-aaral ng kanyang anak, tatanong pa sa nanay niya, kailangan i-approve ng nanay niya bago niya payagan. Nakuha niyo po ako. So, ang ibig kong sabihin, parang pagka nakarinig ka ng ganun, parang, ano ka, 50 ka na. Di ba? Dapat alam mo na yan. So, sa ating din pong mga mananampalataya, mga kapatid. Okay, tandaan po natin ito. As we grow mature, as we grow older in the Lord, nawa, mga kapatid, ay, maging considerate tayo, maging patient tayo. No? Kasi, nung mga bata pa rin tayo, no? Lalo na ako, I am so thankful sa mga tao na naging pasensyoso sa akin. No? Kasi palagay ko, kung hindi hinabaan ng Diyos ang pasensya nila, ay wala ako dito ngayon. Baka ako ay kung saan na lang pupulutin. Dito ba? Pero salamat sa Panginoon, may mga tao na ginamit ang Diyos para alalayan ako, no? Para pangaralan ako, no? Turuan ako kung anong dapat kong gawin, anong dapat kong sabihin. Kaya mga kapatid, maging thankful din tayo kung may isang tao na nagtsatsaga sa akin. No? Talagang, kumbaga, yan ay para sa akin, yan ay sugot ng Panginoon. No? Kaya, salamat sa Panginoon pagka may mga tao na nagtsatsaga. At sana, hindi tumigil. Di ba? Hanggang pasasalamat lang. Sana, maging patient din tayo doon naman sa mga tao na nasa likuran natin. Di ba? Kung paano naging pasensyoso yung mga nasa una sa atin, sana maging pasensyoso din tayo sa mga nasa atin. Kasi, pagka mainipit tayo, na tao, no, kumbaga, yung mga nasa likuran natin ay iniiwanan natin, ibig sabihin ay hindi pa tayo nagmamature talaga. Kasi ito po ang manifestation, no,
ng isang tao na nagmamature sa pananampalataya. Mas concerned na siya sa growth, no? Sa kabubuti ng isang tao. At kung ano yung natutunan niya, sinishare niya dun sa nahuhuli o sa mga bata. Okay? Nakuha niyo po ako. Kasi yan ang reason, yan ang design kung bakit tayo binigyan ng kakayahan ng Panginoon. To equip the believers. Okay? Kaya mga kapatid, kung halimbawa pupunta kayo dito sa church, at ganun ang inyong thinking, sino kaya pwede kong tulungan? No? Sino kaya pwede kong i-encourage? You will be excited. Hindi nyo hahayaan na ma-miss ang bawat pagkakataon, no po, na makatulong. Pagka ganun po ang ating mindset. Pero kung ang ating mindset ay pupunta ako dyan, kasi gusto ko na ganito ang gawin sa akin, o kaya gusto ko dyan kasi naalagaan ako dyan. Gusto ko pumunta dyan kasi may mga kumakausap sa akin. Diba? Masaya. Sumasaya ako pagka nandyan. Maganda pong dahilan din yun. Pero kung yun lang ang dahilan natin, mga kapatid, the moment na mawala yung mga yun, mawawala na rin po tayo. Pero the moment na ang ating pong mindset, kaya tayo pupunta sa Jesus to help others. Sabihin po sa inyo, hindi mauubos ang needs. Meron at meron dyan. Patutulungan. Pero ito po ang aking experience. Pagka nakaka-encourage po ako ng isang tao, lumalakas ulit ako. No? Kumbaga parang yung buong week, no? From Monday to Saturday, lobat na lobat ka. Dahil sa dami ng mga sa dami ng trabaho, mga tao na nakasalumuha mo, lobat na lobat ka. No? Pero pagdating mo sa church, no? At kumbaga, merong isa na tao na na-bless through your ministry. Sabihin ko po sa inyo, fully church ako dati. Kaya, yun, excited po ako lagi pagkasali. Kahit po ako po ay bata, excited ako lagi. Kasi, yun, alam ko na sa presensya pa lang, no, ay encouragement na. Kaya, kayo po, no, presensya nyo pa lang, encouragement na sa akin. Okay? So, tandaan po ninyo, kung meron pong kakaya, pagka napag-aralan na natin yung mga gifts, sana maisip natin, binigay sa atin ng Panginoon to equip the believers. I-prepare tayo sa ministry. Okay? Hindi for your glory, no? Hindi para maging sikat, no? O hindi mo parang ito ay pagkakitaan. Okay? It's for others. So, alam niyo na ba ang gift ninyo ngayong umagang ito? As I've said, almost every year, nagkakaroon tayo ng test, di ba? Sino dito yung survey? Okay? So, naalala niyo pa ba ang inyong mga gifts? O nalimutan nyo na? Tinago ko yun. Tinago sa kanya. Okay. Okay, mag-alala, gagawin po natin yan ngayong month na to. So, let us review again yung gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo ito, ang sabi dun sa verse na nabasa natin kanina, sa 1 Peter chapter 4, verse 10, each one of you should use the gift. Pansin niyo yung word na each one, ang ibig sabihin, ang bawat isa. Walang magsasabi dito na, ay pastor, wala akong ka-gift-gift. Nung nagsabog yata ng kakayahan ng Diyos, absent ako, o kaya tulog ako. No. Meron ka, kahit isa. No? Meron iba na pinagdalooban dito ng 2 or 3 or 5. Meron isa. Pero wala dito, wala. No? Lahat ay meron. At tandaan nyo, kung alam nyo yung mga gifts ninyo, sana ginagamit nyo yan to equip others. Okay? To help others. To encourage others. Okay po? And then ang pangalawa na design kung bakit tayo binigyan ng gift, hindi lamang to equip the believers. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 11, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him the glory, to Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Ang ano po is to exalt the Lord. No? Para papurihan natin ang Panginoon. Para luwalhatiin natin
ang Panginoon para itaas natin siya. Yun po ang ibig sabihin ng exalt, no? Itaas, iangat, no? Hindi lamang basta iangat, kundi ilagay sa pinakamataas, no? Na lahat ng tao titingalain, no? Kaya sa bawat mga accomplishments natin, mga kapatid, sa ating mga kakayahan, every time na ginagamit natin ito, pagka pinuri tayo ng mga tao, let's redirect them to God. Ang sinabi ng gwapo mo naman. Parang hirap yan sabihin. Pero, my point is this. Pagka sinabi ang galing mo naman, it's God's. Yun ay gawain mo kami. Hindi ako yun. Hindi naman false humility yun. No? Kundi yun talaga ang totoo. Sapagkat ang Diyos ang bibigay sa atin ng kakayahan, no? At ng katalinuhan. Kung hindi yan binigay sa atin ng Diyos, wala talaga tayo. Napupulutin tayo sa kampunan. Ika. Kaya, mga kapatid, gamitin ninyo yung kakayahan ninyo na pinagkaloob to glorify God. Ginagawa ko ito to please God. Kasi yan ang gusto niya. So again, pagka nireview po natin yung ating mga gifts, sana hindi nyo ito malimutan. Na design kung bakit binigyan tayo ng gift. Una is to equip the believers. Second is to exalt. Okay? At pagka ganun po ang inyong motivation, hindi po kayo magkakamali. Hindi po kayo magigilty na parang hindi nyo ginawa yung best. Kasi ito yung dapat talagang gawin sa mga gift na ibinigay sa atin. Help others and to glorify the Lord. Okay? So, ano nga ba yung inyong mga gifts? Ginawa nyo na ba yan o ginamit nyo na ba yan to glorify God? Nasabi nyo na ba one time, for example, gagawin ko ito para mapapuri yan ang Diyos. At ilang beses na nakalimutan natin. Para gagawin ko ito para makilala ako. Para maganda yung nakalagay sa resume ko. Nawa maging motivation natin every day. Lalo na sa pagkakataon na ibibigay sa atin to use these gifts. Lagi natin isipin to glorify the Lord, to exalt the Lord in our lives. At alam nyo, ang na-realize ko, pagka ganito ang ginawa natin, yung ating effort, no? Yung ating gagawin ngayon, will be effective. Doon lang siya magiging effective. Pagka ito ang motivation. Pero kung hindi, sabihin ko sa inyo, para kayo nagsasalita sa atin. No? Parang ang kausap nyo ay parang hangin lang. Pero gusto nyo maging effective yung inyong paggamit, no, ng inyong mga gifts. Ito po nawa natin motivation. Help others, equip others, and then to exalt the Lord. Okay po? And then, balikan natin ang 1 Peter chapter 4, verse 10. Ang sabi niyan, each of you should use whatever gift you have received. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, ang pangatlo na gusto kong makita, pansin niyo yung use, yung word na use, to serve others and faithful stewards. Okay, so, ang pangatlo na gusto kong makita natin katotohanan, sa paggamit po ng ating mga kakayahan, pinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi lamang yung definition niya, yung design, kundi yung demonstration. How will you demonstrate? You know? Paano mo ipapakita? You know? Paano mo gagamitin yung gift na yun? Kumbaga, ano yung attitude mo sa paggamit mo? Ang una, based dun po sa ating, based dito, to serve others, to be faithful stewards of God. Okay? Ang una po, na demonstration nito, we have to be a servant. When we use this,
kailangan ang iyong attitude is to serve. Ipapakita mo ito, gagawin mo ito to serve. Hindi yung gagawin mo ito para palakpakan ka. Di ba? Gagawin mo ito para makilala ka. No? Bakit po natin kailangan maisip din? Kasi yung ibang mga tao, pagka tumutulong, selfie, di ba? Kailangan ng selfie. O kaya kailangan yung pangalan ko nakasulat. Pagka walang selfie at saka walang pangalan, galit. O kaya ulit. Di ba? May mga ganun po ba kayong kumbaga experience sa inyong pong buhay na kailangan may picture? Di ba? Nabanggit ko nga sa inyo last week si FPJ, no? Talagang siya, pagka tumutulong, walang tatak yung mga plastic. At saka maraming sinasabihan siya na tinutulungan niya na huwag mo nang sabihin mo si tok ang tumulong. So imagine, I do not know if FPJ is a believer. Pero siya kaya niya gawin yun, no? How much more tayo mga mana ng Panginoon? Di ba? Dapat tayo po ay magkaroon ng servant heart as we serve. O paano ba yan? Ang sabi dito ng Panginoon, Matthew chapter 20 verse 26. Basahin niya po natin. Ready? Start. So it says that whoever wants to become great among you must be first. Wow, parang kaya ba namin i-digest yan? If you want to be great, be a servant. Wow. Diba? Sobrang baligtad. Sa mundong ito, if you want to be great, paano? Kailangan tapakan mo lahat. Diba? Kailangan talunin mo lahat if you want to be great. Pero ang Panginoon, if you want to be great, kailangan magpakumbaba ka. Right? Paano ba yun? Yung pagpapakumbaba? How can we serve others? Paano ba tayo magiging servant? Ganito po yun. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verses 9 to 10. Basahin po natin. Ready? Begin. Let us not become weary doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ang sinyo yung word na, let us do good to all the people. Okay? Especially to those who belong to the family of the believers. Okay? Nawang ganun po ang ating maging lifestyle. To do good to all the people. Especially sa mga followers ng Panginoon Jesus. Kumbaga, kung ang sasabihin mo ay makakasakit lang at hindi makakatulong, what will you do? Ganda lang ang pili. Diba? Kung hindi makakatulong talaga yung sasabihin mo. Yung gagawin mo, kung hindi yan makakatulong, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang ituloy. Pero, kailangan talaga natin kailangan magpapuspos tayo parang sa Holy Spirit. Kasi, kung hindi po tayo magpapapuspos sa Banal na Spirit, makakalimutan talaga natin yan. Alam niyo sa aking pagdadrive, okay, sa mga driver dito, marami tayong nakakasalamuhan sa daan na talaga nakakapagpainit ng tubig. Pero thank God, sapagkat one time, meron talaga nag-cut sa amin. At yung mga sakay ko, ay nag-react sila, lahat. At nagalit sila. Dahil may nag-cut. Salamat na lang sa Panginoon sapagkat na-control ko yung sarili ko. Kasi, kumbaga kung may dahilan ako para habulin sila, habulin yung mga yun. At pagalitan. Kumbaga parang may right ako para mag-road rage nung time na yun, sapagkat talagang unreasonable nung kanyang cut na yun. Pero thank God, dahil that time, kinontrol talaga yung anger ko. As in, kalmado lang ako. At takot-taka yung mga kasama ko, bakit hindi mo hinabol?
Ang sinabi ko na lang, lalo tayong aksidente or magkakaproblema, lalo tayong maaabala pag hinabol pa. At least wala naman nangyari sa atin, hindi tayo nasabitan. So ganun na lang ang nasabi ko that time. Pero pag uwi ko sa bahay, sabi ko, dapat hinabol ko yun eh. Pero that time, salamat sa Panginoon, sapagkat hindi, o pinigilan ako ng Diyos na gawin yung mga bagay na hindi dapat. Hindi natin alam. Kaya laging nasa isip ko, baka pagka pinatulan ko yun, baka mas, may dalang baril, no? O kaya, anong tawag dito, may dalang, masakit na armas, no? Or, ang isa ko pang naisip, baka may emergency. Di ba? Kaya nagmamadali, kailangan pumunta sa CR, no? Or emergency. Okay? So yung mga ganung bagay po, mga kapatid. Kaya, sabi dito, ang servanthood ay doing good to others. Especially the family of believers. Wala kang gagawin kakasama ng iba. Madali bang gawin yan? Lalo na pagka yung tao ay nananakit sa iyo. Diba? Maganda sana kung wala siyang ginagawa or mabait siya. Madaling tulungan yun. Pero yung ang daming utang sa iyo, yung ikinikwento ka sa ibang tao, lalo na kung ang ikinikwento ay yung mga weaknesses. Ang hirap na. Pero sabi sa Matthew chapter 5, bless them. Bless those who persecute. Hirap gawin nun. Pero by God's grace, kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng gift para magawa natin ang mga bagay. Sapagkat kung sa sarili lang natin, mga kapatid, hindi natin kaya. Talagang gusto natin talagang away agad, di ba? Pero hindi ganun mag-operate ang Panginoon. O ang Panginoon, sabi sa Romans chapter 12, you have to overcome evil with good. Lagi mong dapat talunin ang masama ng kabutihan. Okay? Paano gagawin yun? Sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. Okay? So, yan po ang servanthood. Let us do good to others. Ang pangalawa, makikita po natin, ay steward. Diba? Ang sabi dito, faithful stewards, no? Pagka sinabing steward, ito ay, in other words, ay manager, no? Ikaw ay pinapamahalaan mo yung isang bagay na hindi sa'yo. Okay? May binigay sa'yo, no? Anong dapat mong gawin doon? Okay? Kahit ano, no? Pahawak naman ito, kaya pakitago naman ito. Diba? Or lalo ka ng pera, for example, for business. Ano gagawin mo doon? So, tandaan natin. Diba? Tapos, ang isa pa, akala natin, pag binigay natin, hindi na babalik. Hindi na natin makukuha yung ganung halaga ulit. I remember po, habang hindi po pinag-aaralan ko yung stewardship of money, nung pinag-aralan natin yung 10%, alala ko lang, ang Panginoon siguro lang ito ay aking sanctified imagination. Meron siyang iba-ibang pinto. Okay? At yung pintong yun ay depende sa laki ng iyong pananampalataya sa pagbibigay. Okay? Ang una siguro, ito pang 10%, itong pintong ito, pang 10% ang blessing. Okay? Pag naibigay ka ng 10%, pag binuksan mo yan, yan ang matatanggap mo. Pagka 20%, itong door na ito. Pagka 30, itong door na ito ang bubukas. Okay? Di ba ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10? Pag binigay mo yung 10%, wala kang room na mapapaglagyan. Di ba? Eh kung 20% kaya, ano kaya ang blessing? Gano'n kaya kalaki
yung blessing na matatanggap natin. Kung 30, kung 40, kung 50, at yun nga, kay Colgate, no, nag 100% siya. At yung 100% ni Colgate, hindi nga, 200 years yung kanyang produkto. Buhay pa rin. Lumalaban pa rin sa market. Di ba? At ang kanyang net worth hanggang ngayon ay $62 billion. So talagang very strong pa rin ang Colgate. Kasi nga, ang ilang promise ng God, the Lord will protect your business when you give 10%. Lalo na pagka-organ. Di ba? So yun po ang aking punto dito. Ang pagkaalam mo na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Yung meron ka ay galing sa Panginoon. Yung meron ka ay hindi sa'yo. Aalagaan nyo. Kuha niyo ako. Aalagaan nyo. Pagka yung isang gamit na meron ka ay hindi sa'yo. Okay? At gagawin mo kung ano yung dapat gawin dun sa ibinigay sa'yo o sa pinahiram sa'yo. Okay? Sabi pa dito sa 2 Chronicles chapter 29 verse 12, sabi ni King David, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Ano po ang gusto sabihin dito ni King David? Yung pagmamayari mo, ibinigay mo sa akin. Okay? Ibinigay mo sa akin. Kaya, dapat, pamahalaan ko ito ng ayos. So, kung gusto mo maging good steward, una, kilalanin mo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pangalawa, na dapat mong isipin para maging good steward ka, isipin mo na yun nga, lahat ng bagay ay para ay galing sa Panginoon, and then kung ano man yung meron ka, hindi yan sa iyo, yan ay sa Diyos. And then ang pangatlo, sabi dito, use whatever gift you have received to serve others. Gamitin mo meron ka. Hindi lang para sa yun po yung tatlo na steps para maging tunay po tayo na mabuting steward or tagapamahalan ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Una, kilalanin natin na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Pangalawa, kilalanin natin na yung meron tayo, no, yun ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. And then ang pangatlo, gamitin po natin. Huwag natin i-stock. Kaya mga kapatid, sa atin pong pag-alam dun sa atin pong mga kakayahan, sana lagi po natin nasa isip. Kailangan natin gamitin. Huwag natin isipin na wala akong gift niya. Isa po sa aking gift ay teaching. Nung ako po ay nagkaroon ng survey. And I never thought na ako po ay makakapagtulong. Sapagkat nung 11 years old po ako, sabi nung aming scoutmaster, kumanta ka nga doon sa harapan. Punta sa harapan, kumanta ka. Hindi ko kaya talaga pumunta sa harapan. Ganun ako kamahiyain. No? At ang sabi ko, kaya sabi ni scoutmaster na, paparusahan ka namin pag hindi ka punta sa harap para kumanta. Sabi ko, sir, parusahan niyo na lang ako. Hindi ko talaga kaya pumunta sa harapan. Ganun talaga ako. Sobrang iniisip ko, ano sasabihin ko? Pero yun makilala ko ang Panginoon. Nung tinanong ko si Jesus bilang sarili ko tagapagligtas, something happened in my brain. Parang nagkaroon ako ng ibang mga ideas na kailangan kong sabihin. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para pumunta sa harapan. At yun nga, inaayos pa rin, tinuturuan pa rin ako ng Panginoon hanggang ngayon. Pero yun, sa biyaya ng Diyos, na ikukumili ko yung gustong ipaalam ng Diyos sa bawat isa. It's purely from God. And I thank God sapagkat binigyan niya ako ng opportunity to use this. As I've said, hindi pa ganun ka pulido. Talagang nagpipray ako parati that the Lord will help me to improve sa aking pagsasalita, sa aking pagtutulong. At ang prayer ko parati ay marinig ng lahat na yung ating pinag-uusapan dito ay boses ng Panginoon, hindi boses ni Pastor Elen.
Kasi kung boses ko wala kang mapapala sa akin. Pero ang Panginoon, pag narinig yung boses ng Panginoon, it will help you a lot. Okay? So, we need to use the gifts to serve others. And then ang panghuli, we need to be steadfast. Ang sabi doon, faithful stewards. You know? Kailangan magpakatatag tayo mga kapatid sa ating paggamit ito. Okay? Hindi yung ngayong week lang na to. O kaya hindi yung ngayong buwan lang ito. O kaya dito ko lang sa place na to gagamitin itong mga gifts. Pero pag punta ko sa iba, hindi, sorry, exclusive lang dito. Sabi nga kanina sa kita nating talata, do good to all men. May pagkakataon kang gumawa ng mabuti. Maglingkod, do it. At huwag kang ma-discourage. Sometimes, ginagamit natin yung ating mga gifts, no? To find results. Diba? Pero pagka walang result, gusto niyo pa bang gawin? Sabi diyan, we need to be faithful stewards or we need to be steadfast. No? Kailangan maging matyaga tayo. No? We need to be determined, no? Sa ating kung paggamit nito pong mga gifts na ito na pinagalaw po sa atin. Hindi lamang sa ganitong age, no? Ewan ko kung narinig nyo nito, kayo na lang, yung mga bata na lang ang gumawa. At kami, matatanda na kami, hindi na kami pwede. Or graduate na kami dyan. O tapos na kami dyan. Sabi dun sa talata na binasa natin kanina, basta't may opportunity. Kahit anong edad natin, mga kapatid. Kahit anong circumstance natin, we need to use our gifts. Okay? So, ito po mga kapatid, ang ating nakita may kung umagang ito. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi niya lang tayo niligtas. Hindi ko ba? Mula sa kapahamakan sa impyerno. Hindi lang niya tayo binigyan ng kasiguruhan sa langit. Na tayo pupunta pagka tayo namatay o pagka bumalik na siya. Binigyan niya tayo ng mga kakayahan para meron po tayong dapat gawin para sa paghahanda sa muling pagbabalik na. This is the only way to prepare mga kapatid sa muling pagbabalik na. Let us use this God-given gift to serve others. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat napakabuti mo sa amin. Kahit na maraming beses ay hindi kami nagtitiwala sa inyo. Kahit na maraming beses, hindi kami sumusunod sa inyo. Pero ikaw ay naandyan pa rin, Panginoon. Talagang binigyan po kami ng napakaraming pagpapala. Salamat po sa kaligtasan na meron po kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay inidyukan ng banal na Espiritu na tumugon sa inyong pong paniyaya. At salamat din, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng special abilities na pwedeng namin magawa habang magamit habang naghihintay kami sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Lord, tulungan mo po kami na gamitin ito para matulungan ang mga kapatiran at ang lahat ng mga tao na nangangailangan. And help us, Lord, to use this to glorify, to exalt your name. Sana po ay wala kaming kunin kahit maliit lang, kundi lahat ay ibigay namin sa Panginoon sapagkat you deserve all the glory and praise sa mundo ito, Panginoon. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po natin ang song leader.